Radyo Bandera Kuskus Bandera Kuskus Bandera maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus Bandera Kuskus Bandera sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus Bandera Kuskus Bandera, natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus Bandera Kuskus Bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Lunes, March 24, 2025 mula dito sa 105.3 DXJN FM at sa bayan rin napapanood live sa Channel 433 ng Maguindanao Sky Cable. Sa bayan rin po tayo napapanood live sa aming official Facebook page, ang Bandera News TV Cotabato. Sa ngalan ng aming station manager Jasper Acosta, ako po ang inyong tagapagbalita Raiza Kamid at ito ang Kuskus Bandera. Kuskus Bandera Kuskus Bandera. Una sa ating mga balita, patay ang 70 years old na isang lalaki na manager ng isang agri-machinery company, habang sugatan naman ang asawa nitong 66 years old ng pagbabarilin sa National Highway, Poblasyon, Buluan, Maguindanao del Sur. Sa report mula sa PNP, kinilala ang nasawing biktima na si Arthur Paul Patrimonio Elecanal, 70 years old na manager ng Agomil Company, habang sugatan naman ang asawa nito na si Marilu Elecanal, 66 years old, na pawang mga residente ng Mlang, North Cotabato. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na pauwi na sana ng Mlang ang mag-asawa sakay ng pickup truck nang biglang pagbabarilin ng riding in tandem suspect pagdating sa nasabing lugar. Agad namang dinala sa Buluan District Hospital ang mga biktima, ngunit sa kasamaang palad ay idineklarang dead on arrival ang lalaki matapos na magtamo ng matinding tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, habang ang kanyang misis naman ay kasalukuyang inoobserbahan. Agad naman na nakatakas ang mga sospek matapos ang krimen. Inaalam na ng PNP ang motibo at kung sino ang responsable sa pamamaril. Kuskus Bandera Kuskus Bandera. Samantala, arestado naman ng Cotabato City Police Station 1 katuwang ng MBLT 5 ang dalawang kalalakihan na di umano'y nangungutong sa mga deliveries ng KCC Mall of Cotabato sa Notre Dame Avenue, Barangay Rosy Heights 2, Cotabato City. Sa report, kinilala ang dalawang naaresto na sina alias Bojack, 49 anyos, at si alias Tuting, na pawang mga residente ng Barangay Poblasyon 1 sa lungsod ng Cotabato. Lumalabas sa investigasyon na trabaho ng grupo ng mga sospek na agawin ang trabaho ng mga empleyado ng KCC upang sila ang mag-unload ng mga deliveries sa mall upang mamera. Ilang beses na umunong pumalag ang mga empleyado ng KCC Mall, ngunit binabantaan sila ng grupo ng mga sospek. Abot naman sa 7 delivery van o delivery truck ang nakotongan ng grupo ng mga sospek na umabot ng 44,000 pesos. Samantala, ang dalawang naaresto ay dati na umunong nakakulong dahil naman sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Bukod naman sa dalawang naarestong sospek ay mayroon pa itong mga kagrupo na nakatakas sa operasyon at patuloy na pinaghahanap ng otoridad. Kuskus
Kuskus Bandera. Sa iba pang mga balita, nagsagawa naman ng courtesy visit ang mga base commander ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng Moro Islamic Liberation Front o BIAF-MILF mula sa Lanao del Sur kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar makakuha. Sa pangunguna ni Northeastern Mindanao Front Commander at Member of the Parliament, Janati Mimbantas, tiniyak ng top officials ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng Moro Islamic Liberation Front ang kanilang buong suporta sa bagong administrasyon sa Bangsamoro Government. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Sa iba pang mga usapin, dagsa naman ang dumalo sa pagbubukas ng Second Magungaya Ramadan Festival 2025 sa bayan ng Pandag, Maguindanao del Sur. Kasabay ng first night ng Laylatul Qadr o ang Night of Power nito lamang March 21. Tapos sa opening program ng Ramadan Festival ang Grand Iftar, Distribution of Hadiah at Islamic Symposium kung saan special guest si Ustad Sagir Salindab. Ang programang ito ay inisyatiba ni Pandag Mayor Muhajiran Oji Balayman sa tulong ng provincial government ng Maguindanao del Sur. Tumanggap rin ng sadyadan o prayer mat ang mga dumalo sa aktibidad mula kay Governor Bay Mariam Saki Mangudadato. Samantala ayon kay Mayor Balayman, umabot sa higit 5,000 families ang nakatanggap ng rice hadiah mula sa LGU Pandag. Magpapatuloy ang iba't ibang religious activities and competitions sa Pandag bilang bahagi ng selebrasyon ng Magungaya Ramadan Festival hanggang March 30, 2025. Bandera Live Report. This is a second Magungaya Ramadan Festival na ginagawa natin dito sa munisipyo ng Pandag. Sa kadahilan sa panahon ng Ramadan, ito yung banal na buwan sa ating mga Islam. At out of that month ng Ramadan, ito yung yung last 10 days because of the presence of Laylatul Qadr na pwedeng makuha ng mga mananampalatayang Islam. Kaya't ang focus ng ating liderato ay dito sa last 10 days kung saan magkakaroon tayo ng maraming Islamic gatherings or Islamic activities. Magkakaroon ng Islamic Symposium, magkakaroon ng competition pagdating sa pagtawag ng adhan or yung pagtawag ng bang at pagbasa ng Quran at yung pag-preach or yung pagdadakwa, yung muhadara na tinatawag. Other than that, ay magkakaroon tayo ng Grand Iftar sa simula at sa pagtatapos ng ating Ramadan Festival. So this is not politicking dahil ginagawa na natin ito before pa. No? Sinimulan na natin ito last year and we opted to continue it today, this year and in the coming years na gusto natin ma-maintain or ma-sustain natin yung ganitong magandang kaganapan dito sa munisipyo ng Pandag. Actually, silang naghahanap talaga. Lahat kasi ng mga bagong aktibidades natin dito sa munisipyo, lagi nang inaasahan ng ating mga constituents kung itutuloy pa ba or gagawin pa ba nitong taon. Kaya't excited yung ating mga kababayan na magkaroon na naman ng ganitong klaseng activity dito sa munisipyo. Dahil tila baga nasasanay na sila na laging may mga kasiyahan at laging may mga ganap dito sa munisipyo ng Pandag. That's a very good question, Just. Dahil before we started the Ramadan, or nung I think February 28, namigay tayo ng hadiah para sa pangsimula ng ating mga kababayan. At umabot ng more than 5,000 na families ang naka-avail doon sa ating Ramadan hadiah. At ngayon na naman, na magsisimula na naman yung Laylatul Qadr or yung last 10 days ng ating Ramadan, magbibigay na naman tayo ng another round of hadiah. But this time, meron pang sadyadan na ibibigay ang ating provincial governor. Mamaya rin ho yan na ibibigay natin sa ating mga kababayan. At meron akong
swerte sa pagfa-farming, kaya yung mga ibang bigas na pinamimigay galing na rin doon sa aking farm dahil hindi na namin kayang ubusin dito sa bahay at sabi ko ipamigay na natin sa ating mga kababayan. Well, nung last time, no, nung December, nagkaroon tayo ng pagkakataon pumunta ng Macca, no, kasama ang ating provincial governor. At iba yung feeling na yung nandoon ka na, patungo ka na doon sa tamang landas ng buhay mo. Kaya gusto natin i-sustain ito. At dahil nga rin doon, nagkaroon tayo ng kamalayan sa buhay. At ngayon na Ramadan, we want it to be perfect. If not perfect, at least close to perfection ang ating gagawing pananampalataya sa Islam. So kaya yung ating mga kababayan ay makakaasa na ang kanilang leader dito sa munisipyo ng Pandag ay pinagbabawal yung mga masasamang gawain at inuutos yung mga magagandang gawain para sa ating mga kababayan. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Sa iba pang mga balita, plataporma hindi propaganda. Ito ang binigyang diin ni Pandag Mayor Mohajiran Oji Balayman sa kanyang apila sa kapwa kandidato habang papalapit na ang halalan sa May 12, 2025. Ayon sa alkalde, ipakita na lamang ng bawat kandidato sa mamamayan ang hangarin ng bawat isa sa pagsisilbi sa bayan. Iwasan umano paggawa ng mga fake news at paggawa ng fake accounts o trolls upang manira ng kapwa kandidato. Narito si Pandag Mayor Mohajiran Oji Balayman. Bandera Live Report. Ipakita natin sa ating mga kababayan kung ano yung hangarin natin para magsilbi, no? At sana iwasan yung mga fake news, iwasan yung pag-create ng mga maraming trolls or mga fake accounts para manira ng kapwa kandidato. At sana magpakatotoo lang. Ang pinakamaganda na sasabihin natin sa ating mga kababayan kung ano yung gusto nating gawin, kung ano yung ating plataforma. Plataforma, hindi propaganda ang pinaka-the best. So, pag meron kang ginawa, hindi mo na rin kailangan mangampanya. Kung wala kang ginawa, kailangan mo magpursige sa pangangampanya. Yes, per information ng ating security sector, we are under orange category, no? Dahil hindi pasok doon sa parameters na magre-red category ang munisipyo ng Pandag. Kita nyo naman, tahimik yung munisipyo, lahat ng nitibo dito nagmamahalan. Halos lahat ng tao dito magkakamag-anak, napakaliit lang ng munisipyo namin, kaya kilala't kilala namin kung sino yung mga kapitbahay namin at kung sino yung mga tao dito na hindi magaganda yung mga kanilang mga gawain. Kaya kami patuloy yung aming pagtutulungan dito at pagmamahalan, suporta sa bawat isa ang kailangan ng mga Pandagenyos. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Samantala, ibinida naman ni Provincial Administrator Attorney Cyrus Torreña ang apat na magkakasunod-sunod na pagtanggap ng probinsya ng Maguindanao del Sur sa pamumuno ni Governor by Mariam Saki Mangodato ng Seal of Good Local Governance mula sa Department of Interior and Local Governance o DILG. Narito si Attorney Cyrus Torreña. Para makita at maintindihan ng mga taong bayan kung ano yung mga gawa ng ating gobernadora at ano ang mga naipasa natin during the evaluation. Okay, alam naman ninyo yung Seal of Good Local Governance. Sobrang hirap pumasa. But in the past 5 years of the governor, we passed 4. 4 out of 5. In fact, magkakasunod yun siya. Naputol lang tayo in 2021 dahil merong pandemic. Siguro kung hindi nagkaroon ng pandemic, we still pass the 2021. And then, siguro mayabang ako. But ako mismo ang tumanggap ng 3 dun eh. Kasi ang ugali kasi ni Governor, if
you don't mind. Hindi si Gob sanay na mag-attend ng mga awardings. Trabaho lang ang kanya. Yun lang gusto ni Governor eh. Magtrabaho lang tayo. Pero Gob, sabi ko, part of na ang awards. Pero pinagpapasalamat namin sa DILG yung mga pagpapanalo namin. You know why? Nadaanan ninyo or makikita ninyo if you going to exit from here. Andun yung Pasalubong Center. That's a prize ng Seal of Good Local Governance. Katabi ng Pasalubong Center is the museum, Provincial Museum. Premyo pa rin yan ng SGLG. Yung 3.5 million na tinanggap namin last December, yun pa ang dapat namin i-implement for this year. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Sa iba pang mga balita, Mayor Omar Ali nakatanggap ng Certificate of Recognition mula sa MILG BARM nito lamang March 6, 2025 bilang pagkilala rito bilang OIC Mayor ng Datos Salibo, Maguindanao del Sur. Sa panayam kay Mayor Omar Sali sa pag-upo nito bilang OIC Mayor sa bayan, una nitong sinulusyonan ang problema sa kuryente sa lugar dahil sa hinaing ng mga residente. Kasunod nito ay agad itong nagsagawa ng MPOC o MPOC at mayroon rin umano nga ilan na nakapag-turnover na ng loose firearms. Bagamat wala pang pondo sa ngayon ay pinipilit ni Datos Salibo OIC Mayor Omar Ali na magawa at magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin sa bayan. Bandera Live Report. Doon po sa recognition, na-issue tayo March 6 ng Certificate of Recognition na in-issue ng MLG ng BAL. Sa tulong po ng ating mahal na administrator ng Provincial Governor, sa MLG ng probinsya. Sa katunayan po, nagpapasalamat din po kami sa MILG ng probinsya dahil po sa tulong nila. Na-issuean tayo ng recognition. At tulad doon sa nalaman ng taong bayan ng Municipality of Datos Salibo, dumagsa yung mga tao na pumunta doon sa bahay ko. Sabi niya, na-recognize ka na ng mayor. Tigo, na-recognize na tayo. Pero sabi ko, hindi pa tayo nakalis ng pondo. Kaysa April pa. Yung mga tao na umihingi sila ng tulong, sinabihan ko si Tres na, Tres, paano ba natin magawa itong solusyonan yung sa barangay Sambulan sa barangay Pagatin na nawawalan sila ng kuryente. Tapos, yun, doon sa barangay Sambulawan, dalawang transformer na nasira doon, sa barangay Pagatin isa lang. Pero ang sinabi ni Tres, di gawa natin ng solusyon para makabilihan natin. Transformer. Pero may kurente na? May kurente na ngayon. Sa pangalawa po na nagawa natin, nag-conduct po kami ng MPOC sa Datos Salibo. Meron po kami na doon, sa turnover sa Los Firearms, kasama rin doon. Nag-turnover yung Municipality of Datos Salibo ng 4 na Los Firearms sa 6IB. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. Sa iba pang mga usapin, malaya naman na maihahayag ng mga residente ng Sultan Kudarat Province ang kanilang sinusuportahan kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte ayon kay Governor Dato Pax Ali Mangudadato. Naglabas naman ng hinaing si Sultan Kudarat Province Governor Dato Pax Ali sa nangyayari sa Pilipinas kasunod ng pagkakaaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Narito si Governor Dato Pax Ali Mangudadato. Bandera Live Report.
Hindi pwede na mag-surrender lamang tayo sa iba't ibang bansa. Hindi pwede na isuko lang natin ang kapwa Pilipino. Hindi pwede na basa-basahin lang natin ng pang-api sa ating mga kababayan. Remember, when we stood against oppression, we stand against it in all shapes and in all forms. Remember, ladies and gentlemen, God Almighty even prohibited oppression from Himself. How much more sa kapwa natin tao? Kaya hinahayaan po natin ang lahat ng ito. Of course, we still support the good programs of Bagong Pilipinas. Definitely. Basta nakakatulong sa Pilipino, walang problema. It doesn't mean that I agree with everything that the leaders say. Ganon din nung panahon ni President Duterte. I agree with his policies, but that doesn't mean that I agree with everything that he say. Remember, ladies and gentlemen, ang leader hindi po perfect. Ang importante tayo, pinipili natin kung ano ang mabuti. There's a reason why God has given us karunungan at kaalaman, knowledge and wisdom. Nagamitin natin yan. Ngayon, ulitin ko po, I do not prohibit anyone from post-testing. Go ahead! Masaya ako na makita natin na empowered ang ating mga Pilipino. But allow me to remind everyone once again kung ano ang dapat natin gagawin. As intelligent and wise members of this community, number one, mag-ingat tayo sa fake news, maging vigilant tayo at hindi tayo magpapadala at mag-spread ng mga fake news. Alam nyo, with the advent of social media, ang dami mga hindi totoong bagay-bagay dyan. Katulad natin, ilang beses na po tayo naging biktima ng pagiging marites ng mga ilan dyan. Ang importante, ladies and gentlemen, is when we hear news, we verify, we counter-check, and before we click share, alam natin totoo yan. Because we do not want to add in the spreading of false rumors or fake news. Kuskus Bandera. Kuskus Bandera. At yan ang kabuuan ng mga balita mula dito sa Bandera News TV Cotabato. Ako po yung tagapagbalita Rise Zakamid para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines, basta balita. I-bandera mo. Bandera News FM. Basta radyo, i-bandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, i-bandera mo. Ang Bangsamoro Party Ubapa ay para sa kapayapaan, hustisya, kaunlaran at karapatan ng Bangsamoro. Ito ay nagsisilbing tahanan, silungan at kaagapay ng lahat, mapamuslim man, Kristiyano at lumad. Partido na umpungan na may tunay na malasakit sa ating bayan. Sa oras ng kagipitan, si Bapa ang maaasahan na ipaglaban ng inyong karapatan. Dahil sa Bapa, lahat kasali at walang maiiwan. Kaya naman, kay Bapa Tanulangon. Trabaho para sa mga nagsisikap. Tulong para sa mga naghihirap. Senator Amy Marcos po ay may solusyon. Amy pa rin sa Senado, number 39 sa balota. This political advertisement is paid for and by Maria Imelda R. Marcos, 204 Mariano Marcos Street, San Juan, Metro Manila. Kay Maria Mangudadatu, agila ng Magindanawan, gobernador ang may malasakit, karapatan nyo'y ipaglalaban. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Wala tayong iiwanan tungo sa pag-unlad, tungo sa pagbabago ng probinsya ng Maguindanao. Sino magkakaguyod sa magsasaka? Agri, sa Agri, umagri tayong muli. Sa Agri, agrikultura, sandigan ng ating bayan. Buong bansa,
nakikinabang. Umagri at magkaisa, proteksyon laban sa smuggling at importasyon. Umagri tayong muling sa Agri. Muling itanim sa Kongreso, Agri. Patuloy ang paggawa ng mga batas para sa proteksyon at tulong pinansyal ng agrikultura. Umagri tayong muling sa Agri. Number 88 sa Balota. Political advertisement. Paid for and by Agri Portuguese. Flores Street, Ermita, Manila. Ang ating pangarap ay abot kamay na. Bagong pag-asa'y narito na. Edukasyon para sa kabataan. Kapayapaan ang laging isusulong ni Gov. Teng Mangudat ato mula bundok hanggang dalampasigan. Mga proyekto'y para sa mga kabarangay natin. Alam niyo ba na karamihan sa ating barangay ay kulang na kulang sa pondo kada taon? Sa dami ng pangangailangan ng ating barangay, hindi ito sapat. Ang barangay natin ay may dalang solusyon. Dagdagan natin ang pondo ng mga barangay. Magbigay ng tamang sahod at benepisyo. Bigyan ng sapat na seguridad ang bawat isa. Isulong natin ang mga programa para sa ating mga kabarangay. Sa barangay natin, may dignidad ang bawat isa. Barangay natin party list, dito ang simula. Juliano Family Resort is open to serve. They have videoke, hamburger, and many more. They accept birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. TVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, lat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection. With unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill out the application form, bring identification card and any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Juliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this Globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404th RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang, Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.